Kim Pao-Gatin, wagi sa 53rd Box Office Entertainment Awards. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Opisyal ng inanunsyo ng Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation ang mga pinarangalan para sa 53rd Box Office Entertainment Awards 2025, isang prestihiyosong taon ng pagkilala sa mga pinakasikat at matagumpay na personalidad sa larangan ng pelikula, telebisyon, musika at iba pang aspeto ng showbiz sa bansa. Nangunguna sa listahan ng mga ginawaran ngayong taon ay sina Catherine Bernardo at Alden Richard na kinikilalang phenomenal box office queen at king ng pelikulang Pilipino. Ang pagkakilalang ito ay patunay na tagumpay ng kanilang proyekto at sa walang kupas na suporta ng publiko sa kanila bilang mga pambansang artista. Samantala, nagningning naman din sina Kim Chiu at Paolo Avellino bilang bagong tambalan na kinilalang most popular love team of the year. Ang kanilang chemistry sa television at pelikula ay hindi lamang napansin ng mga manonood, kundi pati na rin ng award-winning body na kinikilala ang lakas ng tambalan nila sa industriya. Gaganapin ang mismong awards night sa darating na June 28, 2025 sa CPR Auditorium sa RCBC Building, Ayala Avenue, Makati City. Para naman sa mga tagahanga at manonood na nais masaksihan ang okasyon nito ay mapapanood sa July 13, 2025 alas 10:30 ng gabi sa Kapamilya Channel at live stream sa I1 TFC. Narito ang iba pang mga nagugi at pinarangalan sa iba't ibang kategorya: pelikula at drama, Film Actors of the Year, Vic Soto Piolo Pascual, Film Actress of the Year, Marian Rivera, Primetime Drama Actor of the Year, Jericho Rosales, Primetime Drama Actress of the Year, Jody Santa Maria, Daytime Drama Actor of the Year, Richard Yap, Daytime Drama Actress of the Year, Jillian Ward. Bagong henerasyon ng mga bituin, Friends of Philippine Entertainment, Donnie Pangilinan, Princess of Philippine Entertainment, Bill Mariano, Most Promising Male Star, Andres Mulak, Most Promising Female Star, Atasha Mulak. Supporting Roles, Movie Supporting Actors, Roro Madrid, George Gamboa, Movie Supporting Actress, Nadine Lostri, TV Supporting Actor, Jan Estrada, TV Supporting Actress, Janine Gutierrez, at marami pang iba. Ang Box Office Entertainment Awards ay taunang isinagawa upang kilalanin ang mga artista at tagalika at nakapagdulot ng malaking epekto sa industriya ng liban sa bansa o libangan sa bansa. Sa taong ito, muling pinatunayan ng mga pinarangalan na talento, sipag at suporta ng publiko ay susi sa tagumpay at sa mundo ng showbiz. At sa kabilang banda, Kim Pao parehong face mask ang suot papuntang Cebu. Nagpunta na sina Chiu at Paolo Avellino para mag-taping ng Cebu nilang Serena The Alibay. Naglabasan na ang mga video at larawan na nakunan sila sa airport. Parehong suot nilang face mask. Nagbahagi rin ang IG account ng Dreamscape ng photo ng Kim Pao sa airport na may dalang maleta. Ang caption ay Paolo's silent exit, big mystery, another silent slay by Kim Chiu, ang para naman sa actress. Sobrang tuwa ng Kim Pao Landea at excited na sila sa The Alibay. Napansin din nila na ang suot ni Paolo at t-shirt ay may ganoon ding sinuot dati si Kim. Couple shirts kaya yun o pinahiram ni Kim ng t-shirt si Paolo. Nabutas na maleta ni Kim Chiu dahil kay Paolo Avellino sa halip na ma-embear na ang maraming Kim Pao Landea sa kumalat na photo sa ex ni na Kim Chiu at Paolo Avellino sa airport patungong Cebu para sa shooting o taping ng kanilang Serena The Alibay. Pinagtawanan na lang nila ito. Na-highlight kasi sa larawan ng magkatabi ang dalawa para sa photo op at naka-love sign pa si Kim. Napapansin ang natuklap na bahagi ng hand carry luggage ng aktres. Produkto kasi ng AI ang photo na nilagyan ng butas ang bahaging itaas ng maleta ni Kim. Tawang-tawa ang ilan dahil bukod sa hindi totoo na natuklap ang maleta ni Kim, pagkaliit-liit naman ang maleta ni Paolo sa tabi niya. Pero may isang netizens ang binakbakan ng mga Kim Pao sulit dahil sinabihan nitong tamad si Paolo at ipinatong ang maleta nito kay Kim. Kaya nasira. Tinawag na bobo ang nasabing netizens na naniniwala sa AI-edited na photo ng dalawa. Bukod sa nasabing larawan ng kanya-kanyang AI din, ang iba para bigyan ng bagong look ang magka-love team. Maliban dito, kanya-kanyang paandar rin ang ibang mga fans sa kanilang post na nakasakay sa eroplano, nasa airport, nasa dagat at kung saan-saan pa para lang masabing pupuntahan nila ang Kim Pao para bisitahin ang shooting nito. Pero ang ilan ay para ipakita ang kanilang support at kasiyahan dahil matutuloy ang ikatlong serye ng dalawa kahit dilulo ang ilan sa mga pag-travel or pa-travel. At sa kabilang balita, regalo ni Pao, higit pa sa mata, sa nakakasilaw ng mundo ng interaction ng celebrity, kung saan ang bawat kilos ay sinusuri at kadalasang
may mas malalim na kahulugan. Ang kamakilang regalo ni Pao kay Tita Ami ay pumuko ng higit pa sa paghanga. Nag-aalab ito ng kuryosidad at haka-haka. Ang tila isang simple at mapagbigay na regalo, isang luxury designer bag ay naging layered na may mga nakatagong motibo at lihim na hindi inaasahan ng ilan. Ang oras ay regalo ng hindi karaniwan, hindi basta-basta ibinibigay ni Pao ang bag. Sa halip ito ay isang pampublikong pagpapakita ng matapang na ipinamalas sa isang setting na puno ng mga kasamahan at malalapit na kaibigan. Ang tahasang pagkilos na ito ay nag-udyok sa marami na magtaka. Bakit ngayon? At bakit ganoon ka-extravagance? Sa isang kapaligiran kung saan ang mga anyo at kapangyarihan ay madalas na magkakaugnay. Ang mga tagaloob ng malapit sa sitwasyon ay nagpapahiwatig na ang regalong ito ay malayo sa isang tanda lamang ng mabuting kalooban. Tila ito ay isang kalkuladong hakbang sa isang komplikadong laro ng politika sa lugar ng trabaho at personal na impluwensya. Sa loob ng bilog ni Kimi, patuloy na nagbabago ang power dynamics at ang bawat kilos ay maaaring maging isang madiskarteng paglalaro upang matyak ang katapatan, igiit ang pangingibabaw o magpadala ng mga banayad na mensahe. Ang regalo ay rumored upang magsilbi bilang isang simbolo ng control sa halip na simpleng pagkabukas palad. Si Tia Ami ay kilala sa may malaking kapangyarihan sa loob at lugar ng trabaho at ang kilos ni Paolo ay maaaring isang pagtatangka na makakuha ng pabor o makakuha ng isang alyansa sa isang maigting na kapaligiran. Ang mga ganoong regalo lalo na kapag ipinapakita sa publiko ay kadalasang may mga implikasyon sa labas. Ang mga ito ay may mga pahayag na impluwensya at pagpuposisyon. Tama ba ang iniisip ng karamihan na may something si Paolo na hinihingi kay Tita Ami o may something siyang gustong hingin or may something siyang gusto at balak na sabihin? Baka ito ay paraan ng kanyang pagpapasalamat at pag-show ng kanyang gratitude para ipakita na nagiging sincere siya sa pag-aas ng isang bagay na iyon or kung meron man. Pero abangan natin kung ano ang magiging susunod na sasabihin ni Paolo. Kaya naman Paolo, kung ano man ang hinahanap mo or kung ano man ang balak mo, ipaalam mo sa publiko. Ipaliwanag mo sa publiko upang hindi ka masiraan at upang hindi sila mag-isip ng masama sa iyo. Dahil karamihan ngayon sa mga feedback ay sinasabing nagbibigay ka ng ganyan dahil meron kang kailangan na hindi naman siya tama na ginajudge ka agad. Kaya naman Paolo, magpaliwanag ka. Sa likod naman ng mga eksena may mga bulungan ng mga tensyon at tunggalian na hindi pa nabubuo. Ang ilan ay nag-iisip na ang regalo ni Paolo ay maaaring inilaan pang patahimikan ang mga kritiko o makagambala sa paggawa ng mga hindi pagkakaunawaan. Maaari ring ito ay maging isang paraan upang palakasin ang mga loob at pigilan ang hindi pagsang-ayon sa loob ng malapit na grupo ni Kimi. Ang katahimikan ni Kimi ay nagdaragdag ng isa pang layer ng misteryoso, hindi tulad ng karaniwang dramas ng celebrity na puno ng mga pampublikong reaksyon at pahayag ay nananatiling tahimik si Kimi. Ang desisyong ito ay manahimik ay nag-iiwan ng maraming tanong na hindi pa nasasagot. Is she endorsing Pao's actions silently o sadyang inilalayo niya ang kanyang sarili upang maiwasang masangkot sa posibleng kontrobersya?